Good morning po. Nakikibati ang inyong katabi. Nakikisabi sa kanya, salamat sa biyaya ng Diyos. At nandito ka ngayon. Amen. Now, let us declare Luke chapter 4, verses 18 up to 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle working God. Amen. Now let us declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Lagi po natin i-declare yan ha, kasi yan po ang ating JA1 culture. Amen? O, kamusta po kayo? Amen. Amen. Praise God. Praise God. Okay? Sino po sa inyo ang excited ng bumalik sa school? O na naging excited, mga mami? Kasi gigising na ulit ng maaga, magluluto din ulit ng tosino, hamonado, pambaon ng eskwela. Amen? Pero mas excited yung mga ano eh, yung mga teacher. Mga teacher dyan, kaway-kaway. Tapos ang kamay ng mga teachers. Eh ano, mayroon tayong 2 teacher, nagbrigada eskwela na. Ang kanilang mga asawa. Mga asawa na gano'n, nagpipintura, nagre-repair ang mga chairs. Kakatuwa. Alright. Okay. Hintayin ko muna ang lahat ay makaupo para naman pag nag-preach ay dire-diretso na. Okay. But before I preach, let's pray. Father God, we offer to you this day. Panginoon, hayaan niyo po sa umagang ito, wala pong ibang matataas, kundi ang pangalan mo, O Lord God. Father, I praise you, I thank you sa buhay ng bawat isa na nandito, na nagbigay at na nagtaas ng iyong pangalan sa pamamagitan ng pagsamba at pagpupuri, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Father God, sama-sama po kami sa JA1 family dito sa Caloocan de Paro. Kami po nagpapakumbaba. Lumalapit po kami na sama-sama sa trono ng iyong biyaya. God, gusto namin humarap sa isang banal na Diyos. Kaya naman sa biyaya mo, hugasan mo kami, linisin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Mula sa aming ulunan hanggang sa aming talakpakan, maging sa kaloob-looban ng aming puso, ito po'y malinis sa biyaya ng Panginoon. God, sa mga salita na mahayag ngayong umaga, hayaan niyo po na ito'y matanim sa puso ng bawat isa at makita sa aming mga magiging pamumuhay, Panginoon. God, anoint my lips to share your word. Ganoon din ang puso't isipan at tainga ng bawat isang makikinig. Father God, ngayon pa lamang, kine-claim na namin ng victory ng Sunday worship service na ito. Sa iyong papuri, parangal, pagdakil at pagsamba, sa matamis sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi na, Amen and Amen. Right? Ang title po na share ko sa inyo, May Pag-asa. O meron ka nililigawan, may pag-asa ka. O meron kang inaasahang tao, inaasahang pangyayari, inaasahang kliyente, inaasahang magandang bagay na gusto mong mangyari. I am telling you, may pag-asa. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang malungkot. Hindi, huwag kang magduda. Malaki ang iyong pag-asa. Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama.
upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. So, Diyos ang nagsasabi ha, kasi alam ng Diyos ang plano niya sa buhay ng bawat isa. So si Jesus ang may alam. Kaya ang plano niya ay upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kaya dito sa verse na ito, I pray and I am declaring, makuha natin ang mensahe patungkol sa pag-asa. Amen ba? May tanong ako sa inyo, no? Ikaw na lang sumagot sa iyong puso, sa iyong isipan. May mga panahon ba na ikaw ay nawalan ng pag-asa dahil sa isang sitwasyon na nangyari sa buhay mo? Yung ba tipo ng gustong-gusto mo siya, asang-asa ka, sasagutin ka niya, iba sinagot, iba nagustuhan, iba ang natipuhan. Pilit mo, kayo na. Ang dami na nangyari, ang dami na pinagsamahan, ang dami ng memories. Tinanong mo, sinasagot mo na ba ako? Hindi. May mga dumating na pangyayari na nawala ng pag-asa at napakarami po niyan. So sa questions na yon, ikaw na po ang makakasagot kung alin doon yung nawalan ka ng pag-asa. Dahil nawalan ng pag-asa, yon ay reason kung bakit ka nanghina, reason kung bakit hindi ka na makapagsimula muli sa buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Di ba kapag ka nabigong isang tao, nakakapanghina, nakaka-discourage, nakakapanlambot, nakakalungkot. Yung bang excited ka, oh, yes na to, yes na to. Tapos biglang no, pero sabihin mo sa yung katabi, may pag-asa pa. Okay? Iba ang nadudulot kapag nabigo doon sa inaasahan. Amen ba? Kaya maganda na makita natin dito, ano ba sinasabi ng Diyos patungkol sa pag-asa na ipinangako niya sa Jeremiah 29 verse 11. This morning, sa biyaya ni Lord, lagi kukunin natin yung biyaya ng Diyos. Bubuhayin muli natin or bubuhayin muli ni God ang mga pag-asang nawala na. Sinong gusto yung inaasahan mo magkaroon muli ng buhay? Magkaroon ulit ng sigla. At lumakas muli ang loob mo na pwede ulit akong magkaroon ng pag-asa sa taong ito. Pwede ulit ako magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Sino may gusto noon? Ngayon, sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay bakit hindi dapat mawalan ng pag-asa. Number 1, dahil may mabuting plano ang Diyos sa buhay natin. Ulitin ko ang verse ha, Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko sa inyo. So, individually, kapag kinatch mo ang verse na ito, God is talking to you personally. Kung ikaw ang babasa, masasabi mo, ito para sa akin. Kasi ang sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Unang-una, first thing first, unang sagpukan, unang bunga, alam ng Diyos ang plano niya para sa atin. Sarap, ano? At hindi lang yun ha, bukod sa alam ng Diyos ang plano niya sa atin, siya ay sigurado sa kanyang mga plano. Sino dito mga nagplano? Walang sigurado. Walang kaalam-alam kung magiging effective o hindi. Puro plano. Wala naman nangyayari. Sino sa inyong may kilalang ganon? Yung ang dami-daming plano, walang nauumpisahan gawin. At kung magplano, ginawa, yung plano hindi nasunod. Kaya palpak ang nangyari. Ano kung gino? Ganyan. Nung ginawa na, may pasala-sala. Pasablay-sablay. Kanyang maganda kay God, bukod sa alam ng Diyos ang plano niya sa atin, siya'y sigurado. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, malaki talaga ang pag-asa mo. Okay. Si Jesus, hindi siya pabago-bago. Kung mapapansin ninyo ang karakteristik ni God, kapag siya'y nagplano, firm. Anong ibig sabihin? Stable. Hindi mayayanig ng pangit na sitwasyon. Hindi siya mayayanig ng kalungkutan, ng takot, o ng kung anuman. Basta nagplano ang Diyos. Sigurado, firm. Mapapansin ninyo dito, ano? Iniligtas tayo ni Lord upang tayo mapabuti.
Iniligtas tayo ng Diyos sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Gusto ko makita ninyo dito yung mabuting plano ni Jesus. Dito pa lang, ipinapakita na kagad ng Diyos sa atin na ang plano niya ay sa ikabubuti natin at hindi sa ikasasama natin. That's why, iniligtas ka eh. So doon pa lang makikita na natin ang goodness ni God. Ay, mabuti ang plano ng Diyos. Kasi nakapaloob din sa Jeremiah 29:11 is mga bagay na ikabubuti. So maganda ang plano ng Diyos. Tandaan niyo po ito. Hindi ka iniligtas ng Diyos para magdusa at para mahirapan. Ikaw ay iniligtas para ikaw ay mapabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Kaya gusto ko makita niyo dito kung bakit hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kasi unang-una, mabuti ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya walang lugar sa buhay natin dito sa church yung nawawalan ng pag-asa. Amen ba? Kaya itinuturo ng Bible sa atin na mayroong pag-asa dahil mabuti ang plano ng Diyos sa atin. Tingnan nyo, kapag ka ikaw ay pumapag-asa, sino sa inyo tataas ang kamay? Ikay pumapag-asa pa. Kasi nga po ang kamay na pumapag-asa. Yan. Hindi ko alam kung anong inaasahan ninyo ha, pero yung point ko is, ikay pumapag-asa. Depende na lamang sa inyo kung ano yung inaasahan. Okay, ito yon. Ang pag-asa, o mapapansin ninyo, yan ay liwanag na hindi kayang patayin ng kadiliman. Hope. Kapag ikay pumapag-asa, kahit madilim ang nangyayari, kahit pangit ang sitwasyon, dahil may pag-asa, yung pag-asa ngayon ay siyang magsisilbing liwanag. At alam mo, biyaya ng Diyos, hindi yan kayang patayin ng kalungkutan, hindi yan kayang patayin ng hopeless, hindi yan kayang patayin ng kadaliman. Bakit? Pumapag-asa ka eh. Are you there? Basta pumag-asa sa Panginoon. Bakit? Alam natin eh. Kaya nga dinadala tayo ni Lord na kung tayo merong aasahan, si Jesus yun. Bakit? Siya lamang yung nagplano ng maganda. Lahat naman tayo nagpaplano ng maganda. Amen ba? Pero sabi ko nga, nag-fail ang plano natin eh. Nababago ang plano natin eh. Pero ang plano ng Diyos, hindi. Firm, strong, stable, matibay yun. Kaya sa lahat na pumapag-asa dito, I am telling you, may pag-asa ka talaga. Are you there? Okay. Kaya kung ikaw po ay may dinadaan ng mga pagsubok, let's say, meron. Halimbawa lang, kung meron kang dinadaan ng trials, kalungkutan, pagsubok sa buhay, sa mga panahong ito, tingnan mo lamang ang mabuting plano ng Diyos. Go back to Jeremiah 29:11. Tingnan mo lang. Ano ba ang mabuting plano ng Diyos? Nasa verse eh. Nasa Bible na eh. Ano plano niya? Mabigyan tayo ng kinabukasan ng pag-asa. Nakapaloob sa unang entrada pa lamang sa English, plans for you is to prosper you and not to harm you. So, nandoon na, nakapaloob na. Yung mabuting plano ng Diyos na yon ay iyon na lamang pananampalatayanan upang maganap sa iyong buhay na kailangan kong pumag-asa sa Panginoon. Kasi, meron siyang sinabi. I am declaring, laging may magandang mangyayari sa kinabukasan mo. Kanino po yun? Sabi mo sa iyong katabi, dinedeklarahan kita, may magandang mangyayari sa iyo sa biyaya ng Diyos. Doon sa sinabihan, sinong naniwala na meron talagang magandang mangyayari sa kanya? Okay. Ano nangyayari? Pumapag-asa. Amen ba? Now, kung nahihirapan ka na paniwalaan yun, kasi minsan doubtful na eh. Minsan kasi malabo na. Kasama na yung sinagot eh. Hindi na ako ang kasama eh. Nag-date na eh. Malabo na eh. Kung nahihirapan ka na paniwalaan yan, itong gawin mo. Dahil may salita ng Diyos, ipagkatiwala mo yun sa nangako. Ipagkatiwala mo sa Panginoon na nagsabi na ang plano niya ay sa ikabubuti natin at bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Ipagkatiwala mo pa rin sa Diyos. Buhayin mo muli ang pag-asang mga namatay na. Amen ba? Ito ang sabi ng marami. I know and I do believe, alam mo to. Habang buhay, sabi mo sa iyong katabi, habang may buhay, sabi,
Yung katabi mo, humihinga ba? Gumagalaw ba? Oh. Kung sa tingin mo nalulungkot, sabihin mo ito, habang may buhay, may pag-asa. Oh. Ay, kung yung nakakatawa, nakakakita, i-encourage mo lalo. Buhay ka, buhay na buhay ang pag-asa. Pero ito, yan kasi ang kasabihan ng mundo. Yan ang kasabihan din minsan ng maraming Christians. Pero ito, sa mga anak ng Diyos, ito dapat ang sinasabi. Ano? Habang may Diyos, may pag-asa. Tanungin mo ngayong katabi, may Diyos ka ba? Anong sagot? O, bakit ka nalulungkot? Na, bakit ka natatakot? Kung alam mo sa sarili mong may Diyos, ako'y may pag-asa. Yung ang patay, nabubuhay. Ay sabi ng mundo, habang buhay may pag-asa. Yung ang patay, pumapag-asa. Si Lazarus, binuhay ng Diyos. Di ka? Pag-asa. Pero ang pinakamatibay nating pangawakan, habang ako'y may Diyos, malaki ang aking pag-asa. Amen ba? Oh, halimbawa na lang, kung ang nangyayari ngayon, siyempre, nasa realidad tayo ng buhay. Kung ang nangyayari ngayon, halimbawa lang ha, ikaw ay nagkukulang financially, pero hindi naman kayo nagkukulang dito, no? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako yun. Yung iba yun. Halimbawa lang, nagkukulang ka financially. Oh, halimbawa, merong karamdaman. Pero wala dito ha, halimbawa lang naman. O nangyayari ngayon, wala ka ng pera, katkat ka, may karamdaman pa. O, tapos wala pang dumadating ng mga opportunity. Opportunity saan? Sa trabaho, going abroad, sa business, or kung ano mang, mga oportunidad, walang dumadating. Nangyayari ngayon sa iyong sitwasyon, nawawala ng pag-asa kasi lumalabo ang relationship. At napakaraming reason na nangyayari ngayon kung bakit tayo ay nawawala ng pag-asa. Now, kung talagang dumadating talaga ha, position yourself kung talagang nangyayari. Kung talagang nakakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa, tingnan mo lang si Jesus. Tingnan mo lang si Lord. Tingnan mo lamang si Jesus na mabuti ang plano sa buhay mo. Lagi mong tingnan siya doon. Kaya nga tayo nananampalataya sa Panginoong Yesus eh. Amen ba? Tingnan nyo din ito. Magkaroon sana ito, I pray na magkaroon kayo ng kalinawan dito. Na ano? Ito yon. Kung ang ibang tao nga na malayo ang relasyon sa Panginoon ay hindi nawawala ng pag-asa, ay ikaw pa ba naman ang anak ng Diyos ang mawawala ng pag-asa? Isipin mo, yung mga unbeliever, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoong Yesus, pumapag-asa, ay tayo pa ba namang nagsasabing, I have God, I have Jesus. So, walang karapatang mawala ng pag-asa ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Amen? Okay po ba kayo? Maaaring hindi mo alam ang iyong gagawin. Hopeless na eh. Layain na, wala na eh. Bawa na ako. Hindi na alam ang gagawin. Maring hindi mo na alam ang diskarte ng umpisahan. Hindi mo alam kung saan muli magsisimula. Pero ito ang iyong gagawin. Panampalatayanan mo lang ang sinabi ni Jesus na ang plano niya sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Panampalatayanan mo lamang. Nasa Bible eh. Kaya nga tayo tinuturo ng Panginoong Jesus eh. Sabi ng Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay kumikilos at paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ikaw ay nananampalataya na doon sa bagay na imposible na pwedeng maging posible. Bakit? Pumapag-asa ang pananampalataya. Kaya kasalanan nandito na nagsasabing ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, then palakihin mo ang revelation patungkol sa hope. Kasi ang faith at ang hope magkasama. Hindi mangyayari, magiging effective na nananampalataya ka pero hindi ka umaasang mangyayari yon. Are you there? Sinong nananampalataya, umaasa, gaganda ang buhay mo. Aayos ang relationship mo. Sasagutin ka na nilalagawan mo sa tamang panahon.
Bakit hindi dapat mawala ng pag-asa? Dahil mabuti ang plano ng Diyos sa iyo. Are you there? Number 2, bakit hindi dapat mawala ng pag-asa? Dahil ang sinimulang mabuting gawain sa inyo ay tatapusin din niya ng mabuti. Ang nito. Unang-una pa lamang, nung pinadala na agad ni Father God si Jesus, kabutihan na kagad. Bakit? Nag-umpisang mabuti, iligtas tayo. At tinapos niya yung kabutihan sa dulo hanggang sa kanyang kamatayan upang maligtas tayo sa impyerno. Inumpisahan niya, tinapos niya ng mabuti. Kaya maganda, yung pag-uumpisa eh. Kapag ka ang inumpisahan sa iyo ay hindi magandang bagay, lagi ang dulo niyan distraction eh. Lagi ang magiging resulta niyan, gulo, away, tampuhan, batuhan ng masasakit ng salita. Kasi ang unang ginawa ay hindi mabuti. Amen ba? Nagplano, balik na sa plano. Kapag ka ang plano may mali, sa tingin mo magiging tama kaya sa dulo? Hindi, kasi unang salpukan pa lang ang mali na. Kaya maganda na makuha natin yung pag-asa sa Panginoon. Bakit? Kasi siya lamang ang nagsimula ng mabuti. At ito maganda kay God, hindi siya tumigil. Yung pinalalo niya na tayo maligtas, inumpisahan niya, tinapos niya hanggang dulo. Kaya sinimulang mabuting gawain sa inyo ng Diyos ay tatapusan niya ng mabuti. Kaya may pag-asa ka pa. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Amen. Sabihin mo sa kanya, hindi pa tapos si Lord sa iyo, huwag kang umiyak. Philippians 1 verse 6. Nagtitiwala ako sa bagay na ito. Trust. Kanina, it's about faith. Ngayon, pumapasok sa trust. Nagtitiwala ako sa bagay na ito, na ang nagsimula ng mabuting gawain sa inyo, ay ipagpapatuloy na tapusin ito hanggang sa araw ni Jesucristo. So, maaring madilim pa ngayon, pero huwag kang mag-alala, may sisibol na liwanag banda-banda. Are you there? Sino naniniwala may magandang mangyayari talaga sa iyong araw na ito, sa buhay mo? Okay. Now, hindi porket hindi maganda ang nangyayari sa iyo ngayon, ay hindi na rin magiging maganda ang dulo. No. Huwag kayong mabubuhay ng malas ko. May gumagamit pa ba ng word na malas? I pray ha, wala nang gumagamit sa inyo. Ang iba, hindi malas ang ginagamit. Ibang word na. Syunga. May syunga. Ang iba, ay pupo. Mga salita ang wala kabuhay-buhay. Mga salitang wala kapag-apag-asa. Listen, hindi porket hindi maganda nangyayari sa'yo ngayon na hindi na magiging ganda ang dulo ha. No. Kapag pakaramdam mo ay mabagal ang iyong pag-unlad, mabagal ang pagganda ng sitwasyon, ang tagal, mabagal, or may kahinaan ka pa rin, huwag mawalan ng pag-asa. May inumpisa ng Diyos sa iyo. Amen ba? Kung kailangan mabagal, at least, sabi ng Panginoon, ipagpapatuloy niya ang kabutihan hanggang dulo. Amen ba? Ang Diyos ay hindi patapos sa kanyang gawain sa iyong buhay. Kaya huwag mong tulpukan ang iyong pag-asa. Hindi patapos si Lord sa iyo. Sino nagsasabi sa inyo, ang ganda ng katatayuan mo ngayon? Taas ang kamay na nagsasabi, maganda ang tayo mo ngayon. Ay, hindi makatas ang iba. Ibig sabihin, ayusin. Sa lahat ng magaganda ang buhay, paganda pa yan ng maganda. Then, palakpak ang nagsasabi pag, oy, bakit kayo pumalakpak? Yun lang nagtaas ang kamay. Yeah. Paganda pa ng paganda. Doon sa sinasabi ang sitwasyon niya ay parang ang bagal ang pagkula, ang tagal. Huwag kang mag-alala. Bakit? Pinapaganda lang ni Lord ang iyong tagal. Remember, ang inumpisahang maganda ng Diyos ay tatapusin niya ng maganda. Amen ba? Remember ha, ang Diyos ay hindi patapos. Baka nga nasa introduction pa lang si Lord eh. Ikaw naman, ang dami mo na kagad iniiyak.
Oh, ang dami mo na kagad complain, ang dami mo na kagad na pinanghinayangan. Wait, wag na. Bakit? Nag-uumpisa pa lang si Lord. Bakit? Dahil si Jesus ay patuloy siyang kumikilos upang ihanda ka para sa kanyang layunin, para sa kanyang kaluwalhatian. Nire-ready ka lang ni Lord. Amen. Eh kapag binigyan ka ni Lord ng 20,000, ready ka bang tanggapin yon? Kapag ibinigay ng Lord ang client, ready ka bang i-accommodate yun? Kapag ibinigay sa iyo ang babaeng nililigawan mo, kaya mo na bang alagaan yun? Kaya ang Diyos ay hindi pa tapos. Walang karapatang malungkot ang anak ng Diyos. Bakit? Ikay pumapag-asa dahil mabuti ang sinimula ng Diyos sa iyo. Remember, sino pumapag-asa? Taas ang kamay. Please. Pumapag-asa. Yan. Yan. Lahat tayo, no? Ito yun eh. Ang pag-asa ay hindi lang pagtanggi sa realidad. Ito ay paniniwalang may mas mabuti pang darating. Kaya wag mo wala ng pag-asa dahil may mas. Yung ine-expect mo, ang sabi ko ay may mas maganda pang darating. Kaya maganda, J.A.1 family. Kaya maganda, no? Meron kang faith. Hawak mo ang faith. Huwag mong bibitawan. Sumabay ka lang. Kaya maganda, meron tayong faith at meron tayong pinangahawakan na kahit may pagsubok, ikaw ay nakakapag-declare pa rin ng ganito. Ano yon? Ayos lang ito. Sino sa inyo nagsasabi mabagal ang pag-unlad? May dinadaan ng pagsubok, pumapag-asa. Ito ang dinedeclare mo habang ginananampalataya. Ayos lang ito. Okay lang ang lahat ng ito dahil matatapos at magtatagumpay, mapapagtagumpayan mo din ang mga ito sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, itong kalungkutan to, itong panghihinayang na ito, itong kawalan na ito, sabihin mo sa kanya, okay lang ako. Ayos lang ako. Sabi nung isa, wedding nga. Bakit? Nananampalataya ka na lahat ng ito'y matatapos din at mapapagtagumpayan ko din. Amen ba? Dahil alam mo na bubuo na sa iyo yung inumpisa ng Diyos na kabutihan ay tatapusin niyan ng kabutihan. Amen? Okay. Bakit tatapusin ni Lord ang mabubuting ginawa niya sa atin? Bakit? Bakit? Unang-una, ang kanyang plano, laging mabuti. Inumpisan ni. Sabi ko nga sa inyo kanina yung inumpisan niya, tatapusin niya. Kaya, magsikin sa puso natin, laging maganda ang plano ng Lord sa atin. Remember, kung si Lord ay mabuti, kung si God, si Jesus ay mabuti, then, lahat ng mga gawa niya ay mabuti. Bakit? Siya'y mabuti. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan din at walang makakahadlang sa kanyang plano. Kaya, sa biyaya ng Panginoong Yesus, tapusin ng Diyos ang kanyang plano sa atin dahil siya'y makapangyarihan at walang makakapigil noon. Kapag ang Diyos ay nag-umpisa ng kumilos sa iyo, hindi mo na din ito kayang pigilan. Bakit? Diyos yan eh. Kaya ang point ko is pagkatiwala mo lang palagi sa Panginoon kasi kapag yun nag-umpisa na sa iyo, wala nang sino man ang pwedeng humadlang. Kahit kalungkutan, kahit kakulangan, hindi na kayang pigilan kapag nag-umpisa ng kumilos ang Diyos sa buhay mo. Once na kayo nag-umpisang ipagkatiwala sa Panginoon ang iyong mga bagay na ipagkakatiwala sa Kanya. Bakit tatapusin ni God? Dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Para saan pa pagliligtas sa iyo kung pababayaan ka din sa dulo? Di ka? Namatay si Jesus sa iyo eh. Para saan yung kamatayan kung at the end of the day, iiwanan ka ng Lord na nakaluhod, nakadapa, umiiyak o nasasaktan ng damdamin. Tatapusin ni Lord yan kasi mahal ka ng Diyos. Period. Ang pagmamahal po ng Diyos sa atin, ito hindi pansamantala, na hindi katulad ng tao na makilig-kilig sa umpisa at nanlamig sa dulo. Hindi ganun ang love ni God.
Di ba, ang love ng tao, napaka-romantic sa first encounter. I love you. I miss you. Kumain ka na ba? Napaka-romantic sa umpisa. Flowers for you. Chocolate for you. No tayo sine, tayo mag-milk day, tayo mag-sangyup. Ang daming romantic events, activities ang umpisang ginawa. Pero at the end of the day, iba ng hawak na beat. Church, sa biyaya ng Panginoon, may Diyos na nagmamahal sa iyo, kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Amen? Patuloy niya tayong minamahal at patuloy siyang gumagawa ng mabubuting bagay para sa atin upang maging katulad tayo ni Kristo. Yan ang heart ni God. Bakit tatapusin ng Diyos? Dahil ang Diyos ay hindi sumusuko sa kanyang ginagawa. Alam niyo ba kabutihan ng Diyos? Kung tayo sa tao, nakakasawang tulungan ng isang taong matigas ang ulo, sinong mag-aagari? Nakakapagod kapag ka tinutulungan mo'y galit pa sa'yo. Pero alam niyo ba ang pag-ibig ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kabutihan, yung inumpisa niya ay pinagpapatuloy pa rin niya kahit anong tigas ng puso natin sa Kanya. Bakit? Para tayo ng Diyos eh. Kaya ang kailangan lang natin, mahalin din natin ang Panginoon eh. Pagkatiwalaan natin ng Diyos eh. Bakit? Mahal tayo ng Panginoon eh. Amen ba? Okay. Ito maganda. Bakit tatapusin ng Diyos ang mabuti sinimulan niya? Ito yan eh. Dahil ang kanyang pagka-Diyos ay nakasalalay sa kanyang gagawin. Yung kabutihan ay hindi lang karakteristik ni God. Kailangang iparamdam ng Diyos yung kanyang kabutihan upang mag-reflect sa kanya ang kanyang pagiging Diyos na mabuti. Paniniwalaan mo ang isang tao kapag meron ng ginawa sa iyo. Kapag may sinabi ginawa, paniniwalaan mo ang totoo kasi mayroon siyang ginawa. Same kay God. Kapag sinabi ng Lord na inumpisahan niya yung mabubuting bagay, gagawin niya yon. Hindi maaaring hindi gagawin ng Diyos kasi hindi yun magre-reflect sa kanyang pagiging Diyos na mabuti. Patutunayan ng Diyos na siya'y mabuti. Kaya nga sabi ko sa inyo huwag kayong mawala ng pag-asa kasi kikilos ang Diyos sa buhay mo. Patutunayan ni Lord na siya'y Diyos sa buhay mo. Sa pamamagitan ng paggawa niya ng mabuti sa iyo. Ito pa, ang pagtatapos ng Diyos sa kanyang sinimulan ay nagpapakita din ng kanyang katapatan, nagpapakita ito ng kanyang kapangyarihan, at nagpapakita ito ng kanyang kabutihan sa atin. Anong ibig ko sabihin? Gagawa ang Lord ng kabutihan, ikaw siya din ang maluwalhati. Ito naman ang challenge ko sa inyo. Hayaan ninyong kumilos ang Lord sa buhay ninyo upang pakitaan kayo ng kabutihan. Amen ba? Please, as the grace, magpasailalim ka lamang sa sinasabi ng Lord. Magpasailalim ka lamang sa kanyang salita. Kaya minsan ang hirap kumilos ng salita kasi may sarili kang gusto eh. May plano ka pero hindi nasusunod ang plano ng Diyos eh. Kaya sa pagkakataong ito, kung gusto mong pakitaan ka ng Lord ng kabutihan upang mabuhay muli ang iyong pag-asa, then, submit it to God. Ibigay mo yan sa Panginoon. Ito pa. Kapag ang Diyos ang pinagmumulan ng iyong pag-asa, hindi kailanman mawawala ang iyong dahilan upang ikaw ay magpatuloy. Kapag ang Diyos, si Jesus, si God, ang pinagmumulan, anong ibig ko sabihin? Siya agad ang iyong unang nilapitan, siya agad ang iyong unang pinagprayan, siya agad ang unang pinagtiwalaan doon sa bagay na masama o pangit, kapag siya ang una, ito sabi, hindi na kailanman pa mawawala ng iyong dahilan upang hindi magpatuloy. Kaya sabi mo sa iyong katabi, tuloy-tuloy ka lang ha. Encourage mo, magpatuloy ka lang ha. Ang talo sa dulo ay yung tao na huminto sa gitna. Sa lahat ng tumatakbo sa pananampalataya, sa lahat ng umaasa sa Panginoon, basta kayo nag-umpisa ng humakbang, ituloy-tuloy mo na yan kahit madaming struggle at dinadaanan. Kasi ang pagtatagumpay ay laging nasa dulo, wala sa gitna. Ang pagtatagumpay ay lagi sa pagpapatuloy, hindi sa pagsuko, sa paghinto. Kaya magpatuloy ka, may pag-asa ka sa dulo. Amen?
Ang point is, hindi paunahan. Ang point is, gusto kong maabot eh. Ang point ko eh, gusto kong matapos ang takbuhin eh. Kaya hindi ako susuko kasi pumapag-asa ako, matatapos ko ang aking takbuhin. Amen ba? Sabi mo sa iyong katabi, takbo lang. Pero wag ngayon, nagpipreach pa ako. Ano? Ah, walang dahilan para hindi magpatuloy. Tuloy-tuloy tayo sa biyaya ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, may pag-asa ako. At may pag-asa ka rin. Oh, number 3. Bakit hindi dapat mawala ng pag-asa? Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hebrews 10 verse 23. Na ating ingatang matibay, keep, matibay, strong. Na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. So kapag pala nagsasabi ang isang Kristiyano na firm ang kanyang faith, then walang lugar sa iyo ang pag-aalinlangan. Kasi once na nag-aalinlangan ka, yan ang be-break doon sa pagkakakilala mo sa iyong pag-asa. Kaya yung doubt, yung duda, yan ang pumipigil eh. Amen ba? Kaya sabi, ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-aalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Si Jesus po kasi, ito ay hindi tulad ng tao na maaaring magbago. Diyos yan eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, firm. Sinabi niya. Pangako niya. Hindi ito tulad ng maraming tao na nagbabago. Ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang salita. He remained faithful. At ito po magpapatunay na si Jesus ay hindi nagbabago. Numbers 23 verse 19 or Bilang 23 verse 19. Ito yon. Hindi isang tao ang Diyos. Hindi isang tao ang Diyos na kailangan niyang magsinungaling o isang tao na kailangang magbago ang kaniyang isip. Nangako ba siya ng anumang bagay na hindi ito ginagawa? Nagsabi ba siyang gagawin niya ang isang bagay na hindi niya ito tinutupad? So pinapakita ng Bible, si God, siya ay faithful God. Meron ba siyang sinabi na hindi natutuparin? Pinapakita dito hindi kailanman nagsisinungaling ang Diyos, hindi siya katulad ng tao. Sabi mo sa iyong katabi, salamat na lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi ikaw ang Diyos ko. Amen? Si God ang Diyos natin. Amen ba? Kaya minsan kapag may pangako ang tao sa iyo, ilang percent ang pwede mong panghawakan, pwede ka magbigay ng 50. Pero wag mong ibibigay yung 100% kapag hinangako, kay God mo ibigay yung 100% doon sa pangako binitawan. Kasi siya lamang ang hindi nagbabago. Amen ba? Kapag may ganitong pangako ang Lord, huwag mo na ito pakakawalan. Ang ganda na eh. Pagtibayin yung maigi. Huwag kang pakawalan. May pangako ang Lord sa iyo. Itong Jeremiah 29:11, buong buhay mo, pasok na dito. Hindi mo na kailangan pa maghanap ng maraming verse, though kailangan natin ng maraming salita. Pero Jeremiah 29:11 is enough para mabuhay ang iyong pag-asa. Nandoon na, nakapaloob na. Ito na ang bubuhay ng iyong pag-asa. Bakit? Dahil tapat ang nangangako. Tapat si Jesus. Oh, ito naman ang tanong. Bakit natin pangahawakan ng pangako ng Diyos? Naririnig natin siya faithful eh. Bakit natin pangahawakan ang pangako niya? Because His Word is our foundation. Salita ang magpapatibay. Salita ng Diyos lang siyang nananatili. Because His Word is our foundation. Yan ang ating tuntungan. Pinangahawakan na, tinutuntungan pa. Firm. The Bible is built on God's promises. Kung mapapansin ninyo, ang Bible, napakaraming pangako eh. Itong Jeremiah 29:11, isa na sa pangako. Pero alam mo ba, kapag ipinangawakan mo, ikaw ay tumutungtong na sa isang matibay na pundasyon na pwede na magpabago ng iyong pangit na sitwasyon kasi nandun na nakatulog is not to harm you, but to give you hope and a future. Ang tibay na nito. Kung ang Diyos ay hindi nagsasabi ng totoo,
ang scripture would be not trustworthy. But praise God, totoo lahat ng sinasabi ng Diyos. Kaya naman, papagkatiwalaan natin ang kanyang mga salita. Kasi totoo ang nagsalita. Sino sa inyo taas ang kamay, mayroong salita ng Diyos na pinangahawakan? Then, ito ang challenge ko. Kung meron kang salitang pinangahawakan, wala kang karapatang hindi mo mawala ng pag-asa. Amen ba? May salita ka eh. Tapat ang Diyos dyan sa salitang yan. Lahat ng pangako ng Diyos, it's about provision, about forgiveness, about guidance, about health, about future. Lahat ng pangako ng Diyos ay nagiging matibay, nagiging buhay because God tells the truth. At siya'y faithful doon. Kaya nagkakaroon ng buhay kasi faithful ang Diyos doon. Kung sinasabi ng Lord may pag-asa ka, then faithful ang Diyos doon. Tingnan nyo to. Sa mundong ito, na puno ng broken promises, si Lord ay kakaiba. Dahil tinutupad niya at ginagawa niya ang kanyang mga pangako. Ibahin mo si God. Sinong tao, halimbawa, ako na mag-halimbawa, ano? Sabi ko, ang mundong ito is full of broken promises. Meron na nga ako. Ako na lamang, halimbawa ako kasi may mga broken promises din eh. Sa asawa ko, pag-uwi ko, kakain tayo sa labas. Nangako ako pag-uwi, pagdating ko yung sabay higa, pagod sa biyahe. Nakalabas ba kami? Hindi. Broken promises. Umalis ako, nagpabaya, nagpagupit. Yung aking anak, Daddy, suko nga, Jollibee. Nangako ko, yes anak, pag-uwi ko, bibilang kita ng Jollibee. Pag-uwi ko, walang dalang Jollibee. Broken promises. Tao. Sabi mo sa iyong katabi, tao, buhay oh. Ausap ka oh. Anong ibig sabihin? Sa Diyos mo kunin ang pag-asa sa pangako. Huwag sa pangako ng tao. Amen ba? Ako nga nakaka-broke ng promise. Tao lang oh. Oh, kaya ang point ko, doon ka sa matibay na nangako. Sino yon? Si Jesus yan. Ang mundo, punong-puno. Sa barangay na lamang, lahat ang nakalista may ayuda. Dating mo sa barangay, pangalan mo hindi nakalista. Pero sabi, lahat daw ay may ayuda. Nangako, wala naman. Hey, okay po ba kaya? People fail. Accept the truth. Nagpe-fail ang tao. Situation change. Nababago ang sitwasyon. But God's word will never fails. Kaya ang pag-asa ay doon sa tapat na nangako. Ay God lang yan. Ito ang dahilan ay kung bakit natin pagkakatiwalaan ng Diyos sa kanyang salita. Yun ang reason kung bakit tayo magtitiwala sa kanyang salita. Totoo eh. Alam nyo ba yung pagdideclare ninyo ng pabuti? Pabuti ng pabuti. Yung sinasabi ninyo na paayos ng paayos, paayos ng paayos. Yung malalakas, matataas ang confidence na nagsasabi siya paganda ng paganda. At yung sa mga guys na nagsasabing makapalang mukha na siya papugi na papuga. Oh, nangyayari. Bakit? Salita, dinideclare. At ito maganda. Kitang-kita sa buhay ninyo, lahat tayo payaman ng payaman. Lahat tayo payaman ng payaman. Oh, ito pa maganda ko nakikita by God's grace bilang senior pastor. Nakikita ko marami sa inyo ang laki na ng pinagbago physically, emotionally, spiritually. Anong ibig sabihin? Pabanal ng pabanal. Sa biyaya ng Diyos. Bakit nangyayari? Totoong buhay ang salita ng Diyos. Kaya, sapat ng pagkatiwalaan ng kanyang pangako. Oh, may mga halimbawa ko dito na pwede nyo kuning motivation, na pwede nyo kuning kilusan sa pananampalataya. Position yourself. Let's say, kapag may matinding pagsubok sa buhay, tulad ng pagkawala ng trabaho, pagkabigo sa negosyo, o problema sa pamilya, yan yung matinding pagsubok ha. Humawa ka lang sa salita, papag-asa ka. Hawakan mo lang ang Jeremiah 29:11, may mababago diyan sa sitwasyong yan.
Kapag may matindi pagsubok sa buhay, kapag may karamdaman, para magkaroon ka ng lakas ng loob habang nagpapagaling, para magkaroon ka ng reason para ikaw yung lumakas ang loob doon, para mapagtagumpayan mo yung disease na yan, then pagtiwalaan mo ang Diyos doon sa sinasabi sa Jeremiah 29:11. Maganda ang bukas ko. Anong ibig sabihin? Itong sakit na ito ay hindi na magiging effective pagdating ng kinabukasan ko. Bakit? Ako'y nananampalataya, may magandang mabubuting bagay ang gagawin si Lord sa buhay ko. Kailangan marunong kang dalhin ang iyong sarili sa pananampalataya o sa pangako ng Diyos, yung kinabukasan at pag-asa. So wag mong tatanggapin na sakit may dala mo bukas. Kapag nakaranas ng pagkatalo o kabiguan, halimbawa na lang, sa pag-aaral, sa trabaho, o mga personal na pangarap, come on, huwag titigil mangarap ng malaki. Why? Napakalaki ng ating Diyos. Yung sinasabi mo nga, pa-stop na po ako pastor sa pag-aaral wala na akong pag-asang makapag-aaral muli. No? Sino may sabi sa iyo? Pastor, nawalan ako ng trabaho nag-apply ako sa iba, baka hindi na ako mabigyan ng panibagong opportunity. May mga pangarap ako, pastor, na gusto ko pang mag-abroad, pero tila yata hindi na mangyayari. Bakit? Wala akong passport. Magpa-passport para makapunta ng ibang bansa. Anong ibig ko sabihin? Huwag mong tutuldukan ang pangit na tayo mo ngayon. Kung ikay bigo o talo ngayon. Bakit? Umag-asa ka sa Panginoon kasi may magandang kinabukasan at pag-asa na ipinangako ang Diyos sa iyo. O kapag may pinagdadaan ng kalungkutan sa puso, wala naman dito noon. Halimbawa na lang, tulad ng pagpanaw ng mahal sa buhay, tulad ng mga nami-miss ng mga mahal sa buhay, nami-miss, yung mga may pangyayari mga pagkasira ng relationship. Ay, may encouraging yun, no? Yan yung mga pinagdaraan ng kalungkutan, pero lumubay ang kalungkutan yan ay kayang takluban ng mabubuting bagay na inihanda ng Diyos sa iyo. Huwag ka lamang magdodwell dyan. Isipin mo, maganda ang aking kinabukasan at may pag-asa akong mabago ang tayo kong ito. Sino sa inyo nagpe-pray? Sino sa inyo may iniintay na sagot sa iyong panalangin? Ito yon. Kapag naghihintay ka ng sagot sa iyong panalangin, umasa kang kikilos ang Diyos sa kanyang pangako sa tamang panahon. Laging may pagsagot ang Lord. Amen ba? Kaya sa lahat ng nananalangin, I pray, hindi nawawala ang faith mo na sasagutin ng Lord ang iyong pinagpe-pray. Kapag nakakaramdam ng panghihina o pakaramdam na halimbawa na ikisumusuko na, nagbibigay ang pag-asa na dalhin ka upang magpatuloy. Laging may hope. Binibigyan ka ng Lord ng pag-asa upang magpatuloy. Ito pa. Kapag halimbawa naman ay kinaharap na sa pag-worry, sa kinabukasan, pag-aalala, magpapasok ka na naman, saan kaya ko kukuha ng pang-tuition, pambahon, paano na kaya ang aking pamasahe, paano na kaya ang aking allowances, paano kaya ang pambayad sa test paper, paano na kaya ang pantisis, magpapabukpan, ganyan kakapal. Ang dami na yung alalahanin. Itong gawin mo, magtiwala pa rin na may mabuti pa rin plano ng Diyos sa iyo. Sino mga nag-aaral? Pumapasok pa. Di ba, somehow, ikay nakapapaisip, ano pang baon ko? Ito, huwag kang mag-alala. Si God ay may magandang plano sa iyo. Ano ang pwedeng gawin ni God? Pwedeng magpadala ang Diyos ng tamang tao para bigyan ka ng allowance, weekly, monthly, yearly. Pwede. Sabihin mo sa iyong katabi, pwede. Pwede magpadala si Lord ng tamang tao para sponsoran ka at sagutin ng iyong scholarship. Pwede. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa kasi pwede kumilos ang Diyos sa iyo. Pwede. Sabi mo sa iyong katabi, pwede ka ba? Kung mag-asa, iba naman agad ang dating mo At ito ang pinakamaganda before I end. As a Christians, bilang lumalapit sa Panginoon, umaharap kasi tayo sa kabanalan ng Diyos Umaharap tayo sa isang Diyos na maluwalhati.
Di ba? Ang pagharap natin kay God, ito yung pagpapakita ng relasyon natin sa Diyos. Paglapit. Ito dahil tayo Christians. Kapag halimbawa ikay nagkamali or nagkasala laban sa Panginoon or laban sa tao, kung dumating man yung pagkakataon ngayon, ito ang magandang pag-asa na bibitawan ko sa iyo. Kahit ikay magkamali, kahit ikay nagkakasala, ikaw ay umasang may kapatawaran sa paningin ng Diyos kasi mahal ka niya. May kapatawaran kay God. Are you there? May pagbabago ang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo kasi binibigyan ka ng Lord ng pag-asa. At ito maganda sa Panginoon laging may panibagong simula ang Panginoon sa buhay mo. Kaya ikaw hindi dapat mawala ng pag-asa. Sino naniniwala maganda ang iyong kinabukasan? Sino naniniwala may magandang mangyayari sa buhay mo? Deklarahan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, may magandang mangyayari sa buhay mo. As I close, ang pag-asa ay mahalaga. Ang hope ay mahalaga. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy kahit hindi po natin nakikita ang solusyon. Mahalaga ito Kapag ang ating pag-asa ay nakafocus sa Diyos. Kapag ang ating pag-asa ay nakatuon sa Panginoon. Alam nyo ba, nagkakaroon tayo ng kapanatagan na siya ay may mabuting gagawin sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kasi nakatuon tayo sa kabutihan ng Panginoong Jesus. And last, ang pag-asa ay ang paniniwalang ang Diyos ay gumagawa ng mabuti kahit hindi pa natin ito nakikita. Laging may ginagawa ang Lord sa atin. Are you there? Sa umaga pong ito, ikaw mismo, buhayin mo sa iyong sarili, buhayin mo sa iyong puso na muli po mag-asa sa Panginoong Jesus doon sa mga bagay na inaasahan mo. Amen po ba? Pwede ba tayo tumayo? Media, paki-plus ng Jeremiah 29:11. Ikaw na nakatayo, ikaw mismo ang numamna, ang lumasap ng beauty ng plano ng Diyos sa iyo. Come on, ikaw ang magbasa. Habang binabasa mo, papasukan mo yan sa iyong puso. Meditate the Word of God na nakapalog sa Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang plano ko para sa inyo. Alam mo, alam na ng Diyos nung una pa man. Ano pa ang sabi ng Panginoong Jesus? Mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Church, ikaw ang mag-interpret niyan. O paano mo ito ma-apply, kung paano mabubuo ang belief patungkol sa Jeremiah 29:11, patungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa atin ng Panginoong Jesus. Meditate the Word. Papasukin mo sa puso, sa isip, maganda ang plano ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa akin. Alam na ng Diyos nung una pa man. Nasa tiyan ka pa lamang ng iyong mga magulang, ng iyong mother, alam na kagad ng Diyos ang plano niya sa iyo at yun maganda. Meditate, Jeremiah 29:11. Isipin mo na ang word na ito ay para sa iyo. Personal talk with God. Meditate, Jeremiah 29:11. Again, ang plano niya ay sa ikabubuti mo.
O ikay dumadaan ng pangit, hindi iyan yung ikabubuti, hindi pa yan. Hindi yan ang plano. O ikay dumadaan ng pagkabigo, hindi yan ang plano. Ikay dumadaan na nasaktan ng damdamin, na na-break ang iyong heart. Then, balik ka sa Jeremiah 29:11. Ang plano ay sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. Church, hindi ka dapat mawala ng hope. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. May mabuting plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay natin. May mabuting plano siya. Panampalatayanan mo yun. May mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Pangalawang dahilan is because ang simulang mabuting gawain sa inyo ay tatapusin din niya ng mabuti. Kapatid, as your pastor, I am very excited. Why? Kasi ang ganda-ganda ng future mo. Ang ganda-ganda ng kinabukasan mo. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa iyo. Kasi nung una pa man, kabutihan na kagad ang pinaplano ni Lord sa iyo. At hindi papalsigan na hindi yun mangyayari. Papasukin mo sa puso mo, kapatid. Ang sinimulang mabuti ng Lord sa buhay mo ay natapusin din niya ng mabuti. Yun ang nangyayari sa iyo ngayon. Hindi pa tapos si Lord. Yung sitwasyon mo ngayon, maaaring nasa gitna, pero hindi pa tapos si Lord. Be excited sa kinabukasan kasi pwede ngayon, pwede mamaya, maranasan mo na yung kabutihang ginagawa ng Lord sa buhay mo. Ang sinimulan niya ay tatapusin niya ng mabuti. Bakit hindi ka dapat mawala ng pag-asa? Ito yun. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Lord, I pray, before we leave this place, after service, maiwan ang mensahe ng Jeremiah 29 verse 11. Ang plano ng Diyos ay sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama upang magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Sino mag-a-agree? Napakabuti ng Diyos sa iyong buhay. Now, express your gratitude, express your love to God kasi buo sa puso mo na si Lord ay napakabuti sa iyo. Iparamdam mo yan sa pamamagitan ng iyong pagsamba. That God is a good God. That God is a faithful God.
Ay pag-asa. Ay pag-asa. Father God, I am declaring by the power of the Holy Spirit, Lord, I request in the mighty name of Jesus, mag-umpisa kang gumawa ng kabutihan sa buhay ng bawat isa na nandito. Pakitaan mo sila, Father God, ng iyong kabutihan na totoo ang iyong mga salita na ang sinimula mong kabutihan sa buhay ng bawat isa ay magtutuloy-tuloy at tatapusin mo ito ng magaganda. Lord, I pray, pakitaan mo ng mabubuting bagay ang iyong mga anak na nandito sa pangalan ni Jesus. Lift up your hands, church. I am declaring to you, in Jesus' name, lahat ng namatay na pag-asa ay mabuhay muli sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pag-asa ang kalooban ng Lord, I am praying in the mighty name of Jesus. Father God, buhayin muli ang pag-asang nawala na. Ibalik muli ang pag-asang nawala na. Buhayin muli ang pag-asang nawala na. Lord, hindi kami mawawala ng pag-asa kasi unang-una, napakabuti ng plano mo. Church, mabuti ang plano ng Diyos sa'yo. 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 Mabuti sa'yo. Claim it. Receive it. Mamaya. Bukas. Sa isang araw. Sa isang linggo. Makakaranas ka. Sunod na kabutihan.
Sabi mo sa kanya, ang podcast ng Lord ay nanglalis mga